ang panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung laban po ni Canelo Alvarez at saka po nito ni Crawford, no. Kung titignan po natin, ito po, sa record po ni Crawford na 41-0. At ilang taon na ba to si Crawford? Siya po ay may edad na ngayon na di nakalagay. Ilang taon na ba to si Crawford? May edad na rin to eh. At saka si Canelo Alvarez na may kartada naman po. 41-0 to si Crawford, no? At si Canelo Alvarez naman po ay may kartada na tingnan lang natin, 63-2. So ang dalawang talo lang ni Canelo Alvarez ay kay Mayweather at saka kay Bivol. Okay. So laban po 'yan for the undisputed super middleweight, no? 168 pounds. Si Crawford po napakatagal niya sa 147. Tapos biglang-bigla isang beses lang po siyang lumaban sa 154. Ngayon po, tingnan natin kung ano pa nilabanan nito niya. No? Samantalang ito si Canelo Alvarez ay matagal na po to sa middleweight, super middleweight at lumaban pa po to sa isang laban pa lang po, ang labas ng 147 to si Terence Crawford. 154, hindi pa kagandahan, no? Yung kanyang pinakita sa laban na yan. Tapos tatalon po siya from 154, nilagpasan niya yung 160, 168 naman siya. Pero napakatagal niya po sa 147. Samantalang si Canelo Alvarez po ay palipat-lipat sa tatlong division ng ano ba si Bivol? Light heavyweight, super middleweight at saka middleweight. Ayan. Pero dito po siya, no, sa super middleweight po siya nagtagal. Ayan. So talo po siya kay Bivol. At saka kay Floyd Mayweather. Maganda po pareho ang record kasi talagang halos walang talo rin to si Canelo Alvarez. At napakarami pareho nila, parehong knockout artist. Kaya marami po nasasabik dito dahil parehong superstar. Kaya lang, nakakapanghinayang po itong laban, itong si Crawford. Kasi at least si Canelo Alvarez, maaga siyang napalaban kay Floyd Mayweather. Yung pagkatalo niya kay Floyd Mayweather, nagbigay po yan ng daan para mas makilala siya ng mas maraming. Kasi gano'n naman, no? Manalo-matalo, kung maganda naman pinakita mo, okay pa rin yan sa boxing. Tapos, ang dami niya nilabanan, napalaban na rin po to ng maraming beses sa mga isa sa boxing superstar na naging matatawag na rival niya rin. Nagkaroon sila ng trilogy, no? Nito si Triple G, si Golovkin. At marami pa pong ibang pangalan na pinagdaanan to si Saul Alvarez, no? Ayan, Edgar Berlanga, Jaime Munguia, Jermer Charlo, Golovkin, nakatatlo sila, Dimitri Bivol, Caleb Plant, Billy Joe Saunders, Callum Smith, Sergey Kovalev, Daniel Jacobs, sikat din, Julio Cesar Chavez, American, Miguel Cotto, Floyd Mayweather Jr. Marami rin po, Shane Mosley. Napakarami rin pong pangalan na sikat yung kinalaban nito ni
ni Canelo Alvarez. Kumpara po natin kay dito po naman kay Crawford, halos isa lang po o dalawa, tatlo lang yung may pangalan sa kanyang mga lilabanan. Siyempre, ito po si Errol Spence na supposedly karibal niya. Kaya lang, nilabanan niya po to after ng near-death experience, near-death na aksidente nito ni Errol Spence. Bukod dyan kay Errol Spence, meron po siyang Sean Porter, Kell Brook, Amir Khan, Jeff Horn, wala na pong bilang si Jeff Horn. Hindi, tama, kapapanalo lang ni Jeff Horn. Dati may pangalan pa dahil tinalo niya. Maliban po dyan, Yorkis Gamboa, alam naman natin na ginawa lang po nilang tuntungan yung pangalan ni Yorkis Gamboa. So wala pong gaanong pangalan no na tinalo. Itong si American kinalaban niya to, wala na spent boxer na to. So kitang-kita po natin sa lahat po ng anggulo lamang na lamang po to si Canelo Alvarez. Pati yata sa edad, kung hindi ako nagkakamali, ay lamang din, mas bata pa rin si Canelo Alvarez. Hindi kasi nilalagay yung edad. Kaya hindi ko maano kung ano yung edad nila. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, no? Ang layo talaga ng diferensya tapos wala pa pong yung weight loss na si Canelo Alvarez, pwede po siyang maging malaking malaki sa panahon po ng kanilang laban, no? Hindi po siya aawatin. Parang panahon ni Pacquiao, wala naman pong mga weight loss na tinatawag, no? Pwede po silang magpalaki yung mga kalaban ni Pacquiao after ng weigh-in. So, sa malaking bahagi po, actually, lamang na lamang po si Canelo Alvarez dito po kay rehydration clause. Thank you very much kay DMX. Okay. So, pwede pong maging malaki. Kaya lang, pati po experience, no? Sa experience, hindi po yung dahil bata pa to si Crawford o hindi dahil sa nagsisimula pa lang siya na lumalaban, hindi po. Yung experience na sinasabi natin sa paglaban sa mga championship caliber boxers, no? Yung mga boxing superstars, napakaraming nakalaban ni Canelo Alvarez. Yun po ang kakulangan nito ni Crawford. Pero kung tutuusin po, napakarami sanang pangalan na pwedeng pagdaanan ni Crawford. Pero dahil na rin sa pag-aalaga nila ng zero loss, nag-iwasan. Halimbawa, hindi po sila. Mamaya na po, kulang kayo. Nilalatag lang po natin. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung sino po ang sa tingin ko mananalo. Okay. Kung ilalatag po natin, nariyan po si Turman, nariyan po sila Danny Garcia, nariyan po yung isa pang Garcia, si Andy Garcia, si Manny Pacquiao, sino pa ba? Floyd Mayweather. Ayan, kahit po sila Broner, no? Sayang kahit po yung mga nauna sana sa kanilang batch, pinaglalabanan niya sana sila Maidana. Napakarami pong pangalan sa welterweight na pwede sanang pinagdaanan ni Crawford, Terence Crawford. Kaya lang, dahil nga sa pag-aalaga ng zero loss, hindi sila napalaban sa mga may pangalan sa welterweight, no? Sayang. Bakit po importante 'yun? Importante 'yun kasi pagdating po sa aktual na laban, no? Iba po yung halos lahat ng uri ng fighter na nakaharap mo na 'Yun yung advantage nung Floyd Mayweather lagi at saka ni Manny Pacquiao
sa kanilang mga nilalabanan. Kasi lahat halos ng uri ng boxer, mabilis, malakas sumuntok, mas mababa sa kanila, mas malaki sa kanila. Nakaharap na ni Floyd Mayweather at ni Manny Pacquiao. Kumbaga, hindi sila natataranta. Yan yung pagkakaiba ng mga nag-alaga ng zero loss hanggat maaari. Hindi sila pinagtatapat-tapat. Kaya karamihan po ng mga sa era ng zero loss, isa pa lang ang talo. Palaos na kagad. Kasi nga, pag natalo, durog. Pag natalo, hindi na makarecover Mantalang sila Pacquiao, batang nagkaroon ng talo, Canelo Alvarez, batang nagkaroon ng talo, pwede na niyan labanan ng lahat. Ano pa bang ikatatakot niya? Yun po yun. No? So sa quality po ng opponents, ang laki po ng lamang ni Canelo Alvarez dito kay Crawford. Kaya nga pag may nakakalaban si Crawford na malakas sumuntok, medyo nagigiba pa siya anong pangalan nun? Ang hirap banggitin Ito, halimbawa, meron siyang muntik-muntika na siyang bumagsak. Si Egidius Kabaluskas. Muntika na siya riyan. Maski po dito sa huli niyang laban kay Madrimov, marami po nagsabi na dapat panalo dyan si Madrimov. Nakaka-recover naman sila dahil sa skills. Skills-wise, ako tingin ko mas magaling, mas gifted si Terence Crawford kaysa kay Canelo. Kaya lang, sa dami po na nilabanan ni Canelo Alvarez, na quality opponents, talagang huhusay ka Parang ang boxing walang pinag-iba sa chess. Kung ikaw chess player, ang nilalabanan mo mga banban, tatalunin mo sila lahat, pero hindi ka mag-improve, banban ka pa rin. Pero kung ikaw ay lumalaban sa mga world champion, mahahasa ka rin. Sa batang edad mo, lumalaban ka na sa mga world champion. Kaya iba po yung mga nagtutournament pagdating po sa chess. Dito naman po, sa boxing, ganun din. No? Kaya yung pagdating mo sa superstar status, ayun yun, dahil ang dami mo ng ang dami mo ng nalabanan. Ang dami mo ng pinagdaanan na magagaling na boksingero. Kaya pag naging superstar ka, yun yung advantage nyo. Dahil sa dami ng experience nyo, malalakas, mabibilis, alam mo nang i-adjust yung katawan mo. Alam mo na mag-adjust sa taas na ring. Kaya nakita nyo pagka yung bigla silang bumabagsak, kita nyo nangyari kay Devin Haney. Hindi sila sanay. Hindi sila sanay na makaharap ng malalakas sumuntok Kaya nung tinamaan siya ni Garcia, hindi na alam ang gagawin. Ganun din po yung iba. Ganun talaga Kasi nasanay sila para ka magkaroon ng mga superstar na zero lahat. Walang talo lahat. Iba po ang ibig sabihin nun, di ba, galing sila lahat sila lightweight. Ang ibig sabihin nun, kaya sila zero loss lahat, hindi sila naglalaban-laban. Once na maglaban-laban, yari na. Matamaan lang po siya, parang nakita niyo yung mga nag-alaga ng zero loss, tamaan lang ng minsan, nahuhulog di ba? Kasi hindi sila sinanay sa quality opponents. Sinanay sila na hanggat maaari, mapanatili lang yung zero loss nila. Yan po. Diyan po ako papunta, no? Yung kay Crawford. Kasi si Crawford, ang dami talaga katulad niyan. Tumanda na si Crawford sa kahahabol kay Spence. Ayaw niya naman labanan sila Turman, ayaw niya labanan yung mga Garcia, ayaw niya lumaban sa mga iba pang mga boksingero, kahit Kalamay Dana o Adrian Broner. Ang dami pong pangalan sa welterweight at that time. Sa mga Calamarquez, di ba? Pwede mo silang pagdaanan, pero pinili mo na Jeff Horn at kung sino-sino pa. Kaya, pag biglang wala nang malabanan, kailangan ng lumaban ng malalakas, putya, nauuga sila.
Wala naman po akong problema diyan. Kaya lang ang maganda po, kay Turki Al-Aqsi, talagang tinutuon niya yung mga ano niya 'no, yung sinasabi niya na gusto niya laban-laban parang UFC style. Tapos ang maganda pa diyan sa mga laban ni Turki Al-Aqsi, hindi lang po yung main event yung malakas, pati po yung mga supporting bout. Panay po may mga pangalan din. Anyways, balikan natin. Ngayon, tinanong po si ano tinanong yan si Crawford, bakit tatalon ka kagad ng 168, no? Tatalon ka sa 168, hindi ka muna dumaan sa 160. Samantalang nung lumaban ka sa 154, unang laban mo, munti ka pa matalo ni Madrimov. Alam nyo, ako naman, naniniwala naman ako, ganito naman sa isang banda, no? Lamang din naman si Crawford kasi hindi naman siya bugbog pa. Kumbaga, dahil mga banban yung mga nakalaban niya si Spence na medyo may pangalan at medyo may kalakasan, pero nalabanan niya si Spence nung panahon na na-aksidente na si Spence. Ang advantage naman niya, parang brand new pa yung katawan niya, hindi katulad kay Canelo Alvarez. Napakarami ng digma ang inabot ni Canelo Alvarez. Lalo na yung kay Bivol. Durog-durog siya dun eh. Di ba? Napakarami ng damage. Kasi ang dami niya ng pinagdaanan na laban eh. O yun lang po, mas fresh sa kanya mas fresh to si Crawford kaysa kay Canelo Alvarez pagdating sa kung sino ang hindi mas bugbog sa kanilang dalawa. Anyways, nanghihinayang talaga ako sa karera. Sa karer ni Crawford. Kasi bago siya kunin ni Turki Al-Aqsi, lugi si Bob Arum. Nakatatlo o dalawang pay-per-view si Bob Arum. Wala pang 100,000 yung nanonood eh. Lugin-lugi sa guaranteed na premyo o sa guaranteed na pasahod dito kay Crawford. Kaya walang kaabog-abog na binitawan niya ni Bob Arum eh. Dahil wala siya nahita. Gusto niya sanang gawing cash cow itong si Crawford kapalit ni Manny Pacquiao hindi po kilala. Okay. Tama. Tama naman yun. Hindi naman talaga siya kilala outside ng Amerika. Pero talagang ganun eh. Hindi ka nga kilala sa Amerika, Amerika naman yung sentro ng boxing. Di ba? Si Floyd Mayweather nga, hindi lumalaban sa ibang bansa eh. Ngayon na lang, ngayong exhibition match na lang siya. Yan po yung sa isang banda naman. Pero ako, honestly, hindi tatalunin, ganito, no? Para matalo ni Crawford si Canelo Alvarez, kinakailangan masuntok siya. Kinakailangan mabilis siya, yung mapuntos. Kasi nakikita ko kay Crawford, hindi naman siya yung katulad ni Bivol na volume puncher o ni Manny Pacquiao na volume puncher eh. Si Crawford, sa tingin ko, lahat ng mga laban niya dahil may power siya, pero yung power niya hanggang 154 hindi na umubra eh, di ba? Ang power niya hanggang 147 lang. Ilan? 147, 154, 160, 168. Effective pa ba yung suntok niya sa 168? Magiging effective lang yung suntok mo sa 168. Kasi imagine niyo to ha, si Manny Pacquiao, 147 sila pareho. 147. Ano sabi ni Manny Pacquiao? Nag-154 siya. Kinalaban niya si Margarito. Ayoko na. Bakit? Masasakit na sila sumuntok eh. Yan din yung sinabi ni Bivol. Ang payo daw sa kanya ng una niyang trainer, respect the weight classes. No? Kaya nilagay yung weight classes, may dahilan po kung bakit nag-weight classes sa boxing.
Hindi po pwedeng tatalon ka basta-basta. Eh yung pagtalo naman ni Crawford, basically hindi siya from 154 kasi 154 isang beses lang siya lumaban at alanganin pa. Di ba? Basically, si Terence Crawford galing talaga ng 147. Imagine niyo si Pacquiao 147, 154, hindi niya na raw kaya yung suntok. Pinamigay niya na yung kanyang title. Eto, tatalunin mo 147, 154, 160, 168. Hindi nakakayanin ni Crawford yung suntok ni Canelo Alvarez. Mas mabagal na ba si Canelo Alvarez ngayon? Opo, mas mabagal na. Pero, kaya bang takbuhan ni Crawford si Alvarez? Kaya ba niyang hindi ba siya tatamaan ni Canelo? Si Bivol nga, light heavyweight eh. Iniinda pa yung suntok ni Alvarez eh. Yun pa kayang welterweight ka? Kaya ako, hindi talaga mananalo eh. Kung mabilis siya, katulad kasing bilis ba siya ni Bivol? Kung tatakbo at tatakbo lang naman siya, malamang matalo siya dahil hindi naman kanya yung judge eh. Si Bivol, nakita nyo naman kung gaano karami sumuntok. Hindi talaga nakaporma si Canelo. Si Crawford, hindi naman ganun. Isa yan sa mga tamad na boksingero. Pag tinamaan siya minsan ni Canelo Alvarez, may paglalagyan siya. Ito na ang pinakamalaking kita ni Crawford sa buong karera niya. Kaya nga, ito lang, no? Bakit siya lumaktaw ng 160? Kasi sa 154 nga, hirap na siyang manalo eh. Pag nag-160 siya, tatalunin siya ng mga champion dyan. Yung mga champion sa 160, pare-parehong walang pangalan. Pare-parehong walang pera dyan. Kung matatalo na rin lang siya, mamera na siya, di ba? Perahan niya na si Canelo Alvarez. Ako talaga, ang paniniwala ko, retirement plan to. Retirement plan na to ni Crawford. Kasi hindi niya na na-develop yung skills niya eh. Too late na sa ganyang edad na mag-develop ka pa lang. Dapat nung bata pa sila, nagbubugbugan sila para alam nila kung paano mabugbog. Alam nila kung paano mag-adjust sa mga malalakas sumuntok. Hindi po sila eh. Hindi sila nakapag-adjust at pag tumatanda ka na, mahirapan ka nang mag-adjust. Pwera na lang kung ang tanda-tanda na ni Canelo sa ring nung malabanan ni Crawford. Kasi yung dahil bugbog, sa tindi ba ng bugbog. Pero malabong-malabo po yun. Kahit po yung mga, hindi pa po na-knockout si Canelo eh. Wala pong talong knockout si Canelo. Di ba? Ang talo niya